Oh, 'di ba? Speaking of din, dito muna tayo sa sa interview ni VP Sara. Kasi sa totoo lang medyo tayo rito, medyo nalungkot tayo mga bossing dito sa pangyayaring ito na si Pangulong Duterte ay nangangayayat daw po ng sobra-sobra. Isa ito sa sinasabi ko nga na kahayupan ng gobyerno. Unang biktima si Pastor Apollo Kibuloy, ang simbahan niya at yung mga namatay dahil diyan. Tapos ito, pangalawa, itong impeachment kay VP Sara. At pangatlo, itong pagpapamigay ng gobyerno natin kay Pangulong Duterte diyan sa dahig, mga bossing. Ayan. So sige, ito na. Panoorin natin yung interview ni VP Sara at alamin natin kung ano pa ang estado ni Pangulong Duterte. Nung nakaraan, Madam Elizabeth Zimmerman, meron din siyang interview. Kasi nga, after noong isang linggo yata or 2 weeks na bawal bumisita kay Pangulong Duterte because of NATO, 4 times a week na yung visiting, ngayon, yung pwede kang bumisita. But mga bossing, bagamat ganon, napakahirap na sitwasyon ito. Because hindi lang ito nandiyan. Dito ka lang sa Davao, punta lang ng Maynila. Hindi siya ganun Ang layo niya, 16 to 18 hours ang biyahe dito. Kaya nga sabi ko sa inyo yung sinungaling talagang pamahalaan in a sense na itong si General Torre, di ba, sinabi niya, bigyan ko kayo pamasahe. Mura lang naman pamasahe papunta dyan. Kayo magbabayad ng ticket namin. Sabi niya, di ba? Pero nakita ko ba, si Torre ba, nagbibigay ng pamasahe papunta dyan. But anyways, ang layo-layo niyan. Pero sinasakripisyo ng mga magkakapatid na magpalit-palit. Ito nga ang problema kasi maliit lang ang pamilya ni Pangulong Duterte. Meron lang siyang ilang anak, 4 na anak, tapos 5 asawa. Hindi, pwede magsabay-sabay yung mga asawa niyan dyan dahil magaway-away sila. Pogi-pogi ni Pangulong Duterte. So ngayon, nahihirapan din. Siyempre, lahat din yan, mga public servant. Congressman si Pulong, Mayor si Baste, tapos Vice Mayor si Baste, tapos si Inday, Vice President. So, mahirap. Si Kitty lang yung actually wala pang karir sa politika. Then yung mga asa-asawa naman, siyempre may mga edad na rin. At the same time, yung mga bata naman nag-away-away din. So hindi mo maaasahan na kaya hirap na hirap at kawawa talaga itong mga Duterte dito sa ginawa ng mga Marcos sa pamilya nila. Pero kahit na ganun pa man, nakakakita pa rin tayo talaga ng dito makikita kung gaano katyaga at gaano ka-solid ang mga Duterte. Wala talaga silang iwanan. Kahit na anong sabihin mo sa kanila, gagawin nila yung tama. Ano ba yung tama? Yung mabisita nila yung tatay nila. Kaya sabihin mo, pasyal ako ng pasyal, ulul ka. Basta ang importante, ako nabibisita ko yung tatay ko, nababalitaan ko yung tatay ko, nakikita ko yung tatay ko, hanggat kaya niya at hanggat kaya pa namin, magastos man pero kailangan namin gawin. Perseverance. At saka yung talaga sila, well-organized talaga sila pagdating sa pagpapalit-palit for PRD. Walang iwanan talaga. Ganyan din ang gagawin nila sa bayang Pilipinas kapag sila ay namumuno. Walang iwanan. They are treating every one of us as an extension sa kanilang pamilya or part ng family nila. Hindi tayo iiwan ng mga yan. Pakinggan natin itong balita kay Pangulong Duterte. Nakakalungkot because skin and bones. Masamang-masama yun kasi for an 80-year-old na hindi masyadong nagkakakain, siguro kapag ganun, sa umpisa mag-normalize yung blood pressure mo, mag-normalize yung blood sugar mo. Pero kapag nagtuloy-tuloy yun, yung pagpayat mo dahil hindi mo nakakain yung mga pagkain dahil iba talaga pagkain dyan, iba pa yung klima, it's gonna be it's gonna be a sign of yung pag-deteriorate nung kalusugan mo. Papayat ka sa una,
pagka meron ka ng calorie deficit, di ba? Yung mga calorie deficit, kulang ka na sa protina, yun na, isa-isa nang mag-fail. Yung katawan mo, yung internal organs mo. Sa ngayon, okay pa, payat siya, yun lang ang problema nila. Pero kapag nagtuloy-tuloy yun, imaginein mo another 6 months nang dumaan na hindi tama yung nutrition niya dahil nga hindi niya nakakain yung mga pagkain. What will happen to him? Kaya nga importante talaga na si Pangulong Duterte maibalik mo na or mailabas mo dyan sa detention facility para yung mga Pilipino maalagaan na siya. Willing ang mga Pilipino na mag-alaga. Alam nyo ba na kahit na hirap ang mga Pilipino dito kumuha ng mga rekado para sa mga pagkain Pilipino nila na pinagpipiknikan nila dyan, gumagawa sila ng paraan. And lahat sila kayang magsakripisyo na magdala ng pagkain kay Pangulong Duterte. Yun kasi ang tanong, bakit hindi pwedeng magdala ng pagkain yung mga, bawal kasi talaga kasi baka mamaya malason, masisi pa yung ICC. So gustuhin man natin na mapadala ng pagkain si Pangulong Duterte dyan para makain niya yung bulad, yung tuyo, bagnit, tsaka yung mga danggit, suka, wala talaga, hindi talaga obra. Kaya nga, ang pinakamaganda is mailabas siya dyan, mailagay siya sa isang, kahit nga dyan na din sa higi. Mailabas lang siya ng bahay, mailagay siya sa isang normal na tahanan na napapalibutan siya ng mga taong mahal niya, nagmamahal sa kanya at mahal niya rin. Ayun, tuloy-tuloy tayo kahit gaano katagal yung kaso na yan. Di ba? Kawawa eh. Basta po kayo, ma'am. Okay lang man. Dumating kami nung Sunday. Yes, kahapon. And okay naman yung flight. Medyo nakakapagod lang talaga yung biyahe kasi it's 16 hours na total flight time. Hi! How are you? Yes. So, Ma'am, kamusta po ang aming pinakamamahal na inyong ama, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? okay lang siya. Very good mood today. Una niyang nasabi noong pumasok ako, sabi niya daw, yung braso ko daw ay doble ng braso niya. So, diba, nakakalungkot yun. Yung braso ni Pangulong Duterte, yung isa, dalawa na nung isang braso ni Inday. Ang payat ni Inday. Mukha lang chubby si Inday sa TV, pero ano yan, maliit lang ang braso niya. Mas malaki kaysa sa ibang braso ng ibang babae na nanununtok to eh. Pero yung isang braso ni Inday, dalawang braso na ni Pangulong Duterte. Imagine gaano kapayat si Pangulong Duterte, hindi ba? Yun yung nakakalungkot. Kasi for an 80-year-old person na ganun kapayat, kung noong medyo mataba pa si PRD, inaakay na siya at binubuhat na halos at talaga namang hindi na makalakad, lalong-lalo na kaya ngayon na pumayat siya. Ibig sabihin, when you get thinner, you get weaker. Pag pumayat ka, mas hihina ka. Tama? Hindi ko alam pero hindi ako nutritionist. Pero ako ganun. Pag medyo bulk ako, malakas ako mag-workout. But when I'm getting thinner and thinner, humihina ako ng humihina mag-workout. Kasi nga, wala nang napagkukunan ng energy yung katawan ko dahil nga lean na ako. Wala na siyang tabang sinusunog. So, yun yung siguro mas gumaan lang siya dahil pumayat siya. Pero yung katawan niya, sigurado ako kung malnourishment yun pag pumayat ka eh. Ibig sabihin, wala kang sigla pagka ganyan. Nakakalungkot. Dalawang braso daw niya yung isang braso ko. Ma'am, pakilinaw po yung sinabi ni Ma'am Elizabeth Pasitat. Kasi ma'am, marami talagang nabahala mga kababayan natin na si Tatay Digong daw ay skin and bones. Ano po yung konsepto nun, ma'am? Pumayat siya ng sobra. Hindi niyo pa siya nakita ng ganito siya kapayat.
ganito siguro siya kapayat nung binata pa siya. Oo. So, laki ng pinayat niya. So, kung ito yung braso ko, doble ma. So, doble is kalahati nito. Kalahati na lang nito ang braso niya. Pero health-wise, ma'am, okay naman siya, ma'am. So far, wala man siyang, tinanong namin siya kung Yun ang nakakalungkot. So far, tinatanong namin siya, syempre, ako, pagka tinanong mo, okay lang ako. Si Pangulong Duterte kasi malakas ang puso at isip niyan eh. Okay lang ako. Okay lang ako, okay lang. Wala naman akong ibang nararamdaman. Syempre, kung meron man, hindi yan yung, ang sakit ng ganito ko, ang sakit ng ganyan ko. Because, hindi nga si Pangulong Duterte, titiisin yan yung nararamdaman niya kasi nga, strong ang personality niyan. Ang isa pang nakakalungkot dito sa sinasabi ni VP Sara, nasa normal na detention na siya. Wala na siya sa pangangalaga ng yung infirmary diyan sa sa Hague, sa ICC detention. Meron kasing nga diyan, ospital, 'di ba? Sa loob yung clinic. Dati nandoon siya. Ngayon nandoon na siya sa normal na detention. So pag nasa normal na detention ka na, mag-isa ka na lang, kung meron ka man TV, okay, pero wala ka ng bantay dun. Yun yung nakakatakot na part dun because PRD has to go, get up, iihi, dudumi, mahina na nga yung katawan niya. Who's doing that for him? Siya ba ay kapag ka may ganun, meron ba siyang buzzer na pipindutin? Tapos may pupunta na mga help sa kanya, orderly na pupunta para gawin niya yung mga dapat niyang gawin doon, alalayan siya. 'Di ba? Doon sa clinic, definitely 24 hours na mo-monitor siya. Paano pag nandoon ka na sa facility? Malalaman na lang nila na hindi ka okay kapag hindi ka na gumagalaw. Tulog ka na, hindi ka na gumigising. Halimbawa, labasan na, buksan ng pinto, labas konti, paaraw, tapos hindi ka na gumalaw. Doon lang nila malalaman, huli na lahat. Yun yung pinaka nakakatakot doon, mga bossing, na paano kung isang araw bumigay itong ating pinakamamahal na presidente, sino ang sisisihin natin? At doon pa lang ba tayo kikilos kapag nangyari yun, di ba? may mga complaints siya, wala naman siyang nararamdaman daw. So, okay naman siya on that note. Kasi wala din naman siya sa hospital part ng prison. Nandun siya sa regular niya. Yan, so kasi kung nandun siya sa hospital, pwede mong kausapin yung mga doktor na how is he? He's getting thinner. How is he? Ganun mo sila. Pero ito hindi nandun na siya sa regular na preso. So wala na silang nakakausap. But definitely, si Kaufman is on top of everything. I'm sure na nakamonitor naman si Attorney Kaufman, and I'm sure na pag nakita naman ni Attorney Kaufman yung kalagayan niya, hihingi naman niya ng assurance sa medical team dyan na i-monitor si Pangulong Duterte. I'm pretty sure, hindi naman tayo rito yung paawa lang. Hindi tayo nagpapaawa. We are just telling people kung ano na ang estado ni Pangulong Duterte ngayon. And ano pa ba? Kaya pa ba ng mga puso nyo na ang isang tao na naglingkod sa bayan ng matapat ay tinatamasa itong mga ganitong mga nangyayari o sa kanya or pinagbabayaran yung mga dapat na experience ng mga demonyo sa Pilipinas, siyang taong matuwid ang nakakulong ngayon, di ba? Anong pakiramdam? Detention unit. Kasi lahat ng mga Pilipino, ma'am, talagang nagdadasal para sa speedy recovery ni PRRD kasi we are definitely more than willing to welcome him sa outside world. Oh yes, oo. Marami ang nagdadasal na sana ay mag-grant na yung ma-dismiss na yung kaso based on jurisdiction at hindi pa ma-desisyonan yun ngayon ay mabigyan siya ng interim release. Ma'am, meron bang mensahe si PRRD sa mga kababayan natin sa buong mundo? Sinabi niya na I did what I had to do for my country and then I have no regrets sa mga ginawa. Ma'am, nasabihan niyo ba siya na hindi talaga titigil yung mga Pilipino sa pagsuporta sa kanya? Alam mo, dito ako nabilib kanila Alvin.
Kasi even if they have things to do the reason why they're there, because probably they're working or studying. They have their life there before PRD. Pero nung nagpunta si PRD dito sa The Hague, it made parang ginawa nila is naging part na ng buhay nila. Ginawa nilang parte ng buhay nila at parte ng mission nila sa The Hague. Yung makasama si Pangulong Duterte at makapagpakita ng suporta dyan sa The Hague. Regardless kung ano yung mga pinagsasabihin itong mga punyeta na to na pinagkakakitaan lang nila yan. Kaya sila nandiyan dyan kasi nagva-vlog sila. Regardless, all of us has to earn our living. Diba? Kailangan natin yun. Kailangan na if they're earning from it, let's say for example, they're vlogging, they're earning from their vlogs there, that's okay. I mean, lahat naman, even this media, nagre-report naman sila sa atin para kumita di ba? So, kung itong mga nandiyadyaan sa The Hague, kumikita because of their live streams, because of the donations of yung mga mapagmahal na mga Pilipino na nakikita yung mga effort nila, anong pakialam ninyo? So be it. Ang importante, nagagawa natin yung mga bagay na kaya nating gawin just to show PRRD, just palakasin yung loob ni PRD, palakasin yung loob ng pamilya ng mga Duterte na we are kumbaga they can count on us, 'di ba? Na we have their backs. Alam niyo yung ibig sabihin? Totoo yan na tayo ay nasa likod lang nila at nakasuporta sa kanila. Maaaring di man tayo nakatulong sa pagpigil na mapaalis si Pangulong, na matapon si Pangulong Duterte dito, pero hindi naman tayo humihinto na ipakita na we appreciate you, mahal ka namin, you've done your part, kami naman, di ba? Nabanggit namin, no, na nandito kayo. Nabanggit din namin yung walk for Duterte noong July 5 dito sa The Hague. Na-mention din namin yung run for Duterte sa Davao City at sa Cebu noong July 6. So, alam niya. At saka yung upcoming July 19, ma'am. Oo. Ay, hindi pa. Tomorrow, babanggitin ko sa kanya yung July 19 at nabanggit ko din. Doon sa mga nagtatanong, kasi we're supposed to go to Hague, pero wala pa kasi kaming schedule. Once we have our schedule, we'll keep you posted. Pero for now, kung sino muna yung nandiyan dyan, focus muna tayo sa kung sino yung mga nandiyan dyan. Kaming mga Banateros, kasi supposedly, ako and Banat Bay will go there. Pero hindi kami magkasabay. Baka mag-overlap lang kami supposedly. That's the plan. Pero syempre hindi yan sure 100%. But if magka totoo, kasi syempre hindi rin naman biro yung pagpunta diyan. Medyo mahal din talaga yan. Kasi ang plano ko when I go there, susulitin ko sa layo ng biyahe. I want to stay there for like one full month. Yun yung plano ko talaga. And syempre, hindi yun mura. So there are things that you have to consider. So basta darating kami diyan kung darating kami diyan. If God permits, makakapunta kami diyan. And pag natuloy kami, magdadala tayo ng something that we can give our fellow na nagmamahal kay Pangulong Duterte dyan. We'll give them something, remembrance from Banateros. Pero basta let's all pray, magkita-kita tayo dyan soon, di ba? Din sa kanya na merong nagbigay ng merong nagbigay ng perpetual mass sa kanya. So araw-araw merong nagdadasal para sa kanya. Ma'am, meron po kayong message sa lahat ng mga kababayan natin sumusuporta? Unang-una, syempre, ang mensahe ng pagpapasalamat. So, lagi paulit-ulit yung pagpapasalamat namin sa ating mga kababayan sa buong mundo sa pagpapakita nila ng suporta at pagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At naiintindihan namin yung pag-aalala nila dahil yun din yung pag-aalala namin. Dahil sa kanyang edad, dahil sa kanyang health. At naiintindihan din namin yung frustration nila sa kaso na ito dahil wala naman talagang
basehan yung kaso. Kaya sana ay ma-dismiss na siya doon sa petition sa jurisdiction. Ma'am, on another note, ano po yung opinion nyo sa sinabi ni Senator Zubiri na yung impeachment complaint against you is a witchcraft, witch hunt pala? Witchcraft? Witch hunt. Nalayo ng witchcraft na ba? Kay duda na ako niya, abot na gid sila sa witchcraft, sa ilahang kuan. Sa ilahang kagustuhan na ma-impeach ka, ma'am. yes, matanggal ko sa pwesto at I'll be out of their way. Wala ko ang witch hunt, well, obvious naman na, no? Makita ninyo ito. Unang-una, makikita ninyo nung budget hearing last year, no? Na ang lahat ng tanong nila ay tungkol confidential funds lang. Meron lang silang inutusan na magtanong konti about sa budget proposal ng OVP na wala namang confidential funds, pero lahat ng tanong nakikita nyo, nagbabasa sila ng script at lahat yon confidential funds dahil doon nila kinukuha yung information nila na pang-atake, at ngayon nalaman natin doon din pala nila kukunin yung information nila para sa impeachment. At kung maalala ninyo, ang presiding member ng House noon ay si Congresswoman Stella Kimbo, at sinabi niya talaga on record na let's stick to our plan. Yan. And Dave, ito, napakaganda nito na pinapaalala ni VP Sara itong mga nangyayari na ito. Because the Filipinos have the tendency na ma-overwhelm. Sobrang dami talaga ng kinakaharap ng bayang Pilipinas ngayon na problema na baka nakakalimutan na natin kung ano ba talaga yung ugat nitong lahat ng problema na to. Ang ugat nitong problema natin sa Pilipinas is yung 2022 elections na nagpabudol tayo. Then, simula nung nanalo sila, sinimulan na nila itong pagtatrabaho sa mga Duterte. At sa sobrang influential ng mga Duterte, nakita nila na hindi posible na atakihin mo kagad sila direkta because napakataas talaga ng tiwala ng tao sa kanila. Kaya ang ginawa nila, they took a little detour. Ano yung detour na yun? Tirahin muna natin yung, kumbaga, let's chop yung mga branches nila. Oo. Kasi isa silang malaking puno may mga branches niya. So let's chop the branches and then saka natin putulin yung puno. Tirahin muna natin yung mga nakapalibot sa kanila. O ayan, una vloggers, pangalawa yung mga alyado, tapos Davao, and then Pastor Apollo Kibuloy, simbahan ng KOJC, Davao, sirain yung Davao, di ba? Tapos ngayon, nung natapos na nila lahat yan, doon na sila sa ilalim. Puputulin na nila yung puno. For the past 3 years, ito yung ginagawa nila. Hindi naging effective, mga bossing. Because yung puno nandoon pa rin. Tapos yung mga branches, unti-unti na namang tumutubo. Kasi nga, yung mismong puno cease to disease, hindi ba? Cease to give up. Hindi sila sumusuko. So, nagkakaroon na naman ng mga bagong sanga. Yung KOJC, matapos nilang babuyin, after nitong kahayupang ginawa nila, mas dumami pa yung branches nila, yung sanga nila. Itong mga sila Bongo, sila Bato, Duterte, mas kahit anong paninira mo, mas yumabong pa ulit yung mga sanga nila. So, hindi na nila alam kung saan sila magfo-focus ngayon. Hindi na nila alam kung paano nila pababagsakin ngayon ito. And unti-unti nang nagbe-bail out yung mga tao. After nung election, nung nawala yung ibang mga congressman, nung nakikita na yung kahayupan ng COMELEC, noong nakikita na ni Boying Remulla na hindi nila kayang pabagsakin ng mga Duterte, anong ginagawa nila, hindi ba? Yung kapatid niya, gusto nang kunin yung yung siya na magsususpindi ng klase. Tapos siya naman, nandoon ka na sa DOJ, you still have 3 years. Pero
Bakit gusto mo nang iwanan yung DOJ as early as now? Kasi nakikita ni Boying na it's not going anywhere. Na kailangan niyang protektahan yung sarili niya. Kailangan niya nung immunity na 7 taon. 7 taon na maging ombudsman. 7 years eh. Mantakin mo, napakamakapangyarihan ng mas makapangyarihan ng ang DOJ sa ombudsman kasi ang ombudsman ang kapangyarihan lang niyan is magkaso sa mga sitting government official. Bakit 'yun ang target ni Remulla? So dito ngayon sa DOJ, ang maganda sa DOJ, buong Pilipinas, lahat ng piskalya sa buong Pilipinas iyo, NBI iyo. Yung mga kulungan, mga sa'yo lahat yan. O hindi ba? So mas maganda at makapangyarihan ka talaga dyan. Pero bakit niya gustong mag-downgrade? Kasi nga ang kailangan niya is security ng 7 taon hindi siya matatanggal sa gobyerno. Kapag nanalo ka bilang isang ombudsman, ipinromote ka, inalagay ka dyan ng Pangulo, kahit yung Pangulong naglagay sa'yo, hindi ka na niya kayang tanggalin dyan. Diyan ka na for 7 years. 7 taon. So, kung si Boying, iniisip niya na yung kanyang sarili, edi mas lalo na yung ibang mga hindi nanalo sa eleksyon. Si Abalos hindi nanalo. At hindi mananalo yan. Kahit na ilagay mo ulit siya sa gobyerno, hanggang dun na lang siya. They can only reign for another 2-3 years. After that, nga na sila. Balik na po sa mga Duterte ang kapangyarihan. Hindi na nga nila na putol yung puno, putik, nakabalik pa sa kapangyarihan. Mas matapang pa yung ipinalit nila kay Pangulong Duterte. Yari na, kaya double time ngayon yung mga magnanakaw. Double time ngayon yung mga nagnanakaw sa gobyerno at yung mga adik, pusher, mga kriminal. Double time ngayon. Alam nila na may taning ng buhay nila Pagdating ng 2028 at nanalo to, sigurado ubos ang komunista, ubos na naman ang adik, ubos na naman ang mga kurakot sa gobyerno. Patay kayong lahat. Tandaan nyo yan. Hindi kayo lahat, hindi na kayo sisikatan ng araw. Ito na talaga yung totoong Duterte magic. Nung una kasi naging mabait pa si Pangulo sa inyo But itong taon na to, after what you did to her, itong first 3 years ninyo, kayo ang kung maging loka-loka ito, kung maging loka-lokang presidente to at she will go after everyone na nanakit sa pamilya nila. Hindi mo siya masisisi. Grabe yung ginawa nyo talaga sa kanilang mga hayop kayo so ako talaga gusto ko pag upo nito, she will be vengeful. Gusto ko talaga she will go after lahat ng ng mga tumrabaho sa kanila para naman 'di ba, maibalik yung stress doble pa. Ang gagawin nila sa Pilipinas, tandaan nyo anong ginawa nila kay Isko Moreno sa Maynila? Ang ginawa nila kay Isko Moreno sa Maynila, winarak nila yung sinira nila, as in binaboy nila Maynila. Tambak ang basura, tambak ang utang. Lahat ng pera ng Maynila, kinash advance ng mga putang ina. Pinagkukuha, pinaglulon ng mga hayop, di alam kung saan napunta yung mga pera, iniimbestigahan pa nila ngayon. Pagpasok nila ng loob ng City Hall, walang laman. Kahadiyero lang nandiyan dyan. Tapos mapuputulan pa sila ng kuryente, mapuputulan sila ng internet. Hindi lahat binayaran. Binaboy ni Hani Lacuna ang Maynila. Hindi lang ang Maynila, binaboy niya ang Kapitolyo, binaboy niya yung serbisyo na dapat na ibibigay sa mga tao. Hindi makaka-recover si Isko Moreno dyan ng 3 taon. Sa ginawang kahayupan ni Hani Lacuna, it will not, mahihirapan siya. Kaya nga nakikiusap si Isko sa mga service providers ng Maynila na huwag nyo muna kaming putulan. Mababayaran naman kayo. Huwag nyo muna kaming singilin. Sigurado ako, mababayaran ko naman kayo. It will take time, pero sigurado ako, mababayaran ko naman kayo. Saan ka makakita ng isang mayamang lungsod, puta, mapuputulan ng kuryente? Kaya dapat, Isko Moreno, you go after these people. Yan si Hani Lacuna, you go after her. File cases against her at yung mga kasapakat niya at yung mga kumuha ng pera dyan. Ipakulong mo lahat yung mga buwaka ng ina niyan dahil
Pera ng taong bayan yan. Hindi man ako taga Maynila. Dati ako taga Maynila. Taga Tondo rin kami. Pero putang ina, sa totoo lang, dapat talaga si Isko Moreno ipakulong itong mga kung pwede nga lang barilin sa yan sa may luneta yung mga hayop ng mga magnanakaw na yan Nung nakikita ko tong nangyayari kay Isko Moreno, putya yan, sabi ko ganito ang magiging kalagayan ni VP Sara pagdating ng 2028. Hindi man siya ma-impeach ngayon, I'm pretty sure pagdating ng 2028, walang Pilipinas, wasak ang Pilipinas na i-go-govern nito ni VP Sara. Malamang ganyan din. Malaking version lang ng nangyayari sa Maynila ngayon. Ubos yung laman ng Malacanang. Wala ng budget para sa infrastructure. So she will kumbaga, kung hindi gagalingan ni Inday Sara, hindi niya kailangan ng isang termino. Hindi niya kayang maayos yung Pilipinas na iiwanan ni Bongbong Marcos sa isang termino. Tapos sasabihin nila, tinan nyo? 'Di ba? Hindi rin naman nagawa ni Inday Sara, 'di ba? Hindi ang hirap-hirap pa rin ng Pilipinas, si Inday Sara na. Kasi nga, you put her there to fail. Sinira nyo yung bayang Pilipinas, kakamkamin nyo lahat, hihigupin nyo lahat, butas ang bulsa ng Pilipinas pagdating kay Inday Sara. Paano niya maayos ang Pilipinas sa loob ng 6 na taon kung yung ginawa nga ng tatay ni Bongbong Marcos 30 years bago tayo nakarecover. Dahil sa dami ng pagnanakaw, corruption na ginawa nila, lahat ng mga sumunod na mga administrasyon, hindi na ayos ang bayang Pilipinas, mas lalo pang naging corrupt dahil sa ginawa ng pamilya nila. Ganon din ngayon. Itong damage na iiwanan ni Bongbong Marcos sa Pilipinas, beyond repair ito. Kaya good luck talaga sa iyo, Inday Sara. Good luck talaga sa iyo dahil kung ano yung nararamdaman ni Isko Moreno ngayon, sigurado ako 10 ulit yung hirap na dadanasin mo kapag presidente ka na ng Pilipinas. Pero good thing, Duterte yan. Ang Duterte, laging merong intervention ng langit yan. Tutulungan ng Diyos yan sigurado. Tsaka nandito naman ang mamamayang Pilipino. Kaya nating i-pledge sa bawat isa na anuman ang gustong mangyari ni Inday Sara, susunod na tayo. Susunod tayo. Hindi tayo papayag. Di ba? Hindi tayo papayag na mag-fail si VP Sara. So yan, napakaganda noong mga sinabi ni VP Sara. Binabalik niya kung ano yung mga nangyari. Sinabi niya rin dito na yung pagpapadala ni Boying Rimulya ng yung pagpapadala ni Boying Rimulya ng mga testigong bago diyan sa ICC, it just shows na may pera naman talaga ang gobyerno para magpadala ng mga tao, alagaan ng mga tao para lang i-persecute si Pangulong Duterte, pero wala silang plano para sa mga OFW sa Israel tsaka sa Iran, hindi ba? Ang boses ng masa hindi natatakot, katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming